Okay, let's go back to our topic, last topic. Citizenship is gained by meeting the legal requirements of national, state, or local governments. A nation grants certain rights and privileges to its citizen. So it can be gained. So these are the criteria. First is those who are in the Philippines at the time of the adoption of the Constitution, which we call the 1987 Constitution. Then those whose father or parents are Filipinos or citizens of the Philippines. Number three is born before January 17, 1973 of Filipino mothers who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority. So, kanang kung imong mama, Filipino, then dapat natawo ka before 1973. Pero of course, after this year, considered Filipino na gitanan nga matawo diri sa Pilipinas. Then, the last is naturalized. Ang naturalization is a person can be a citizen by following the law. Kana ba natay gitawag og law of naturalization. So, na criteria diha nga dapat ang foreigner dugay na siya nagpuyo sa Pilipinas. Ngayon, willing siya nga i-denounce iyang pagka-foreigner. Okay, so there are two types of Philippine citizenship, by birth and by naturalization, which I already mentioned. So when you say by birth, jus soli, kung diri na tao sa Pilipinas. And letter B is jus sanguinis, or the right of blood. Wala siya na tao diri sa Pilipinas, pero iyang parents half, iyang mama or iyang papa kay Pinoy. So na siya dugo nga Pilipino. So, pwede siya ma-apply. Mag-apply og Filipino citizenship. Then, by naturalization is adopting a foreigner. That's naturalization, ha? What do you have to remember when we say naturalization? Adopting a foreigner. Oh, i-adapt na to ang foreigner. Pareha itong player sa PBA nga si Justin Brownlee. Gi-adapt siya as Filipino citizen. Tungod kay dugay na siya nagpuyo diri. Ug tungod pod kay willing siya nga magpa-adapt. Eh dili man pud pwede nga i-adapt na to ang foreigner niya, dili siya gusto magpa-Filipino citizen. So remember this idea when we say naturalization. Lapit yung trabaho mo para nila ko. Na. Nga, ka na lugar, di ba ako, ang mga Pinay kay Okay, these are the rights of every Filipino citizen. So in the Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution, so remember ha, no person shall be right. Article 3 Bill of Rights, muna siya. Nadia makita tanan katungod na to, isip tao. First is, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ano may pasabot ani? Dapat ang kada tao na katungod sa iyang kinabuhi. Na katungod sa iyang kagawasan, liberty, ug na katungod sa iyang property. So, kung ikaw, kung nakisakyanan diyan niya,
imong imong giguba, imong gibunal-bunalan, wala magbuot sa imo kay imo man na. Natoy ginikanan sa akong estudyante, nag-away sila kay ang third party. So gibuhat sa mama, gilabay niya ang windshield sa ilang wing van. So wala gyud nagbuhat ato kay lamang to. Pero nang marilis yan. So nor any person shall be denied of equal protection of laws. So muna nga atong mga balaod class, bawal gyud ang pagpatay. Anong bawal siya? Hindi man imuhang Mo man ang nasa tong konstitusyon. Yun, bawal ba? Tapos ay kanang tinurod na kanang nanay, hindi na makasuhan ng kanang mother testimony. Naman ay kaso gyud. Libel na tawag na. Nana daw. Libel. Sa una pa, pwede man ka magkaso kung naay magpatakag istorya ba against sa imo ha. Anong bulihin sir ba? O Sir, na. ang problema ko na sir is na walay witness kaya ang Kana lang. Diya lang ta mag evidence. kuan sa evidence. If you are going to file a case, make sure you have evidences. So, section 2 is right to security. Right to security. Sa imong pagkatao, house, papers. Muna class nga naay kuan karon, naay bago nga mando ang LTO nga bawal na mag-confiscate og lisensya kung naidakop. Okay, against man gud siya ani. Kita kung ato ganing papel natay katungod nga dili ipakita na siya. Dili na nakuha sir. Oh, dili na kon. Pero ipakita dapat sila sir kung once na magdakop sila sir. Pakita lang. So, dili ko. Ay kuha mo rin sa una sir, ilam rin ako. Kuan mo na. Kumadakpan ka sir? Dahil hindi man dali mo mabalik. Makuha pa man. Magbayad. Pagkatol mo. Ayan, ni mo kan sir, kung malukan namin mo. Magbayad ka. That is why Sa pulis. dili na sila pwede nga kuan. Makuha. Unless kung naay warrant. Ay. So, in other words class, pareha sa inyo kanin yung card. Namoy katungod nga dili na siya pakita sa laing tao. Except sa mga teachers kay kami may designated persons nga in charge ana. Kung nalo nga classmate mo, moingon nga tanong ko sa imong card be. Imong katungod nga dili na siya pakita. Kung mamugos siya, pwede naman siya kasuhan. Kanang bulihin sir, ako nang kasuhan nila sir. Sa kapatbot. So, dili po dayon pwede nga i-search ka. I-search. Except for probable cause. Sabi na ko. Ano man ang probable cause? Kaduda-duda kay ka ba? Oh, basig sa imuhang Posture. posture, sa imuhang presence, na something kaduda-duda, so except ana. Pero kung wala dili ka kaduda-duda, so dili gid ka pwede nga i-search. Sabtan niyo class? Yes, sabi ko stage sa Facebook. So the second right is right to security. Una nga, you have the right to be secure in your personhood, kung di ka mo istorya, in your houses, kung dili ninyo ipasudlon ang pulis inyong balay, o dili man na sila pataka og sulod sa balay. Gawas kung nay warrant. O sa inyong mga papeles, sa inyong mga records. Is privacy of communication. Okay. Ang manag-uyab
Oy. Di ba? Kung na siya nga, tanaw ko sa mong cellphone, be. As long as uyab pa mo, pwede kay ka mo dili. Kung mamugo siya, pwede naman siya kasuhan. Na-impact dito siya. Nagkakain na bitaw sir kay bae sir. Kay, whatever you have in your phones are private. And should not be disclosed to others. Sir nakakaso sir. Kuha na siya. I'm not sure, basta kay right to privacy of communication man na siya. Grabe na po sir. Dapat hindi may right Hindi na. na ba daw sir okay na? Diya po ang conflict kay kung minyo manggod mo, you become one with your spouse. So usa na mo. So meaning to say, whatever you have belongs also to your spouse. Kung unsay nasa imo ha, iyahan na pod. Kung unsay nasa iya, imuha na pod. Ay, ako wala dun man. Imuha na na Juyo. So, pero naman ko tayo privacy. So, I don't know, depende sa reason siguro. Nganong kasuhan po din may mong asawa, di ba? Kung tanaw niya imong kwan. Basta hindi po sir. Sinungaling ba? Sa anong nabot man tag-grip nga, dili pa man ta sa communication man. Sa'yo magod kila. So, muna class nga, kung naay mga evidences, like for example, imuhang mga screenshot sa inyong conversation, ang gingon dia is inadmissible. So, dili siya pwede. Bismiling oy. Dili siya pwede. Kano na ba yung Dili siya pwede. Dili siya onoran. Ha? cheating bitaw na yung report? Mga dayon ang mga conversation. Oh, kana siya ikaw kung ikaw imbis na ikaw victim, pwede ka balihon og kaso sa imong gikasuhan. O, di ba mo ito gibuhat ng bitaw. Okay. Kita mga kalisuan eh. One man kanang private man gud ang communication. Kanang touching din nga bae sir. Kanang manghawin ng kuhan. Ay sa wala ko tanabot diha. Okay. Nagkatawa-tawa rin na. Next, section 4 is freedom of speech, expression, or of the press, Kuhaan dun ba? Dudura rin na. or to assemble petition for the government kung na sila reklamo. So it's your freedom to express. Kada tao na siya freedom to express. Now, diya sa kuan class, diya sa social media, di ba kuan naman kayo na siya kanang itawag na to nga open kayo ang speech diya ba, ang expression. Kaya daghan kayo pwede maka-comment. Now, na mo ingon nga uban nga dili na siya pwede. Actually, okay naman siya. As long as you are not making assumptions. For example, nag-post siya. Mag-comment day gani nga, mag-comment day ka nga. Batia po kaya na yung mga picture oy. Dili man ka pwede kasuhan niya kay imo man ang expression. Pero kung nagimo mo nakag-istorya diha nga muni nga naong ang dapat likayan kay wa pay krimen suspect na. Kana siya, that's a different story. Kay you are already making assumptions. So there is also freedom of the press. Meaning, naikatungod ang mga media nga magbalita. O pwede po mag-petition, mo reklamo ang mga tao sa gobyerno. Muna nga, kanang na yung mga post sa social media nga, reklamo nga, BBM resign because mo na. Walay pwede nga ikaso na nila. Kailangan ng katungod nga mo express nga wala na sila ganahi sa government. Then number 5 is religious freedom. Number 5 is about religious freedom or freedom of religion. Nga kita, kung unsa itong gituan,
dapat walay balaod nga himuon para makapugong ana. Dapat Oh. ulit yung tatanan. Oh, ano na. So what's number 5 gani? Section 5. Religious freedom. How about section 4? Freedom of speech. Expression and or of the press. How about section 3? Right of communication. Number 2. Right to security. Right to security. Number 1. No person shall be Deprived of property. life, liberty, and property. Life, liberty, and property. Okay, next. 6. Okay, the liberty of abode. Unsa man ni siya? It's your freedom to live kung asa ka gusto magpuyo, magbalay. Pero provided by law. Nga kung gusto ka nga magpuyo sa laing nasod, it's your right. Wala pwede mo pugong sa imuha. Hindi na makakamabayan dito sa... Bayad yapon. Isod pod og dili man pwede pod nga moingon ka nga dito ko puyo sa New York, nya wa kay kwarta. Dito sa Eiffel Tower. Dito Kung sa pwede. Kanya ka na lugar Amerikano drama dito sa kanila. Nagbayad man pud na sila. Direct. Oh, gipalit man lang yuta. Pwede mo ng tax. Kung wala kay kwarta, then gusto ka mo puyo kung asa ka nga lugar, wala pwede mo pugong sa imuha na. It's your right. Pero nakay kwarta, dapat nakay kwarta. Oh, dapat na kay kwarta po. Or right to travel. So, ang kada tao, Pilipino, na siya katungod nga mo biyahe kung asa siya gusto. Basta kay nalay kwarta. Nalay siya bayad. Oh. Una pang apam na ba yun? Kano sa raman ka bawal mo travel kung Wakay kwarta. oh yes, number 1 kung wala kay kwarta. Or kung naay national security nga na-involved. Or public safety, yes, kanang COVID. Or public health. So parehong COVID sa una. Nakay Or concert. Or kanang di ka pwede mag-drive kay wanted ka. Oh, kana. ikaw ang kuhan. So again, what's the liberty to of abode? Asa ka magpuyo? Asa ka gusto magpuyo? Magbalay. 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 Pero dili po pwede nga, ay dili ko magbalay. Dili, dapat imo po nang napalit. Di mo palito lang yun. Pero basi na imo ang yuta, di pwede na. O pwede na. Basta kay imo lang yung napalit. Namin dapat may ginabayad yung taxer na kung Oh, kalatong ginapuyan, sir ba? Bayan mo na. Ah. asa na naman ko ang taxer? Pwede ba naman tayo? Dili, ihatag na sa gobyerno. Utang. Utang. Kamo, kay wala pa man mo yung income, wala pa may tax. Pero dili po pwede nga, di ka magsabaw nga ay. Dili pwede. Kung inana, buhato na nimo, pwede ka kasuhan og tax evasion. Teka na ba? Uy, nasa kayo na, sir. Kaya nananap ka na, oh. Teka na, nagbabalay sa'yo. Ano? Example, nagnegosyo ka. Sa imong permit, hardware. Pero sa imong tindahan, na motor parts. Nang hardware ba, then nagbaligya po kag motor parts. Hindi na pwede, sir. Dili na siya pwede. Pwede na, pwede na. Matanggal yan. Pabayron ka sa BIR o tax. Nana na itong gobyerno. Ang batiya po din. So dapat, kung sa'yo i-declare sa imong business permit, moro gina siya. Kung imong apilan og lain, pwede ka mapriso kung di ka kabayad. Kana nagbabalay sa'yo. Kana sila, wala na sila permit. Dayon. So wala sila tax. Sa product ra magay mo nga underground. Mm. Black market, wala kita na to, black market. Pwede na gana sila makulong. Kung na mo reklamo. For example, si Kayla nagbaligya lugar. Ni ikaw, dili mo Kayla lugar ni Kayla. Layo ra kay ka na si Kayla sa Luzon, ikaw na dire. Ni reklamo nimo si Kayla. Kanang imong pagreklamo aya pa din mo aksyon ang BIR ana. Reklamo kita ko. Pero kung wala mo reklamo, dili po na siya aksyonan sa BIR. Pag mo reklamo ka sir, tagaan dito sa
Salamat po. Pili ka dapat. Dili, ikaw pa man gani magastuhan kung magreklamo ka. Hindi ka lang reklamo eh. Oh, mao gani. Hindi ka pa ganun ako ganito. Si Sir, nagklase. Wala sa break na Sir. Grabe na itong maminaw. Number 7. You have questions? Wala pa may minakaral. Number 7 pa to sir. Sir, Tapos salamat number Sir. 1. Section 7 para Sir. Okay, section 8. The right of people to form unions, associations, or societies. Association or societies. What does it mean? Meaning to say, people can create groups as long as dili siya Gang gang. supak sa kanang balaod. Pareha ng gangster. Supak ko siya sa balaod. Unsa man ang kwanday sa gangster, di ba? Kanang away. Dili away, ana. So supak siya. Kumigay. Okay? Sir, kana lang paternity Sir. Oh, pwede na siya. Kaya ang fraternity, brotherhood man na siya. Kanang bully. And sisterhood. Dili man na siya ingon nga about patay-patay. Kita kay kanang Wala man po'y grupo nga irehistro sa gobyerno. Kay kanang fraternity class, fraternity and sorority is, those are unions nga registered. Nakarehistro na sila. Diba sa Japan sa sa mga gang. So registered diba na sila kanang mga mafia. Pero walay ha? Oh. Pero walay kanang fraternity nga unregistered. Kung unregistered gani siya, subject to lawful action na siya. Okay? So kamo dali, pwede mo maggrupo mga social scientists. Okay, next we have section 9. Right to private property. So, muna ni siya katong power of eminent domain nga walay private property nga gamiton without just compensation. So, dili pwede gamiton imong butang nga wala ka gibayaran sa gobyerno for public use. For example, ang yuta, ikaw tagiya, gusto sa gobyerno nga tukuran og eskwelahan. So dapat bayaran sa gid ka iya gamiton ang yuta. Dapat ikaw mo bungat pila Sir. Sir, excuse me, sir. Dili natay assessor ang tawag, assessor. Sir, excuse me, sir. Hindi naman kami sugod, sir. Hindi na dapat. O dili, wala sila memo ang gobyerno kay imo man na. Assessor ang tawag ato. Sir, pareha ka ng yuta Sir, mga tawuran o ganang tower, ano Sir? Di ba bayaran man kana? Abang ang uban. Ang uban palit. Mahal na ina Sir ba? Depende sa inyong kontrata. Magsabot man mo. Nga pila ang tuig. So that's how it is arranged. Pero dako Sir ba, imong pagpag Sir, bila ka Sir. 1M ang sa katuig. Ako eh. Ha? Depende sa kontrata kay na may uban tag 30 years. So kana siya eh. Imunta ta tag 100,000 ang tuig. O times 30 nimo. 30 years man, pila na? 1 million. Hindi laki 3 million. Wala ka nga. Igda-igda ra ka diha niya imong yuta ga income na kay gitawrag tawin. Ay, 10 mil ang bulan. That is why remember this advice. If you want to invest, you invest in land properties. Kanang land. Pero ang mga tower bitaw kuan kay mamili sila sa Mo lagi niya dabing matimingan nakapalit kay yuta niya. Nakita nga oy tsada imong area. Di ka na bisan pag magtuluga ka tibok tuig nakay kwarta nga mosunod. Pero ila man sa ginaigwa, ilang ay Sir ba dapat Nay gitawag kontrata. Nga dapat under sa contract ikaw during nga time ikaw manghilabot sa ilahang butang kay
bayaran man ka. Yung mga awat, nagsaminto. Di sa kwan sir ay, after ko lang sir, nana may tower na isa sir. O kana. Bayaran na sila. Dahil gusto Katong niya. kang Thomas Habis. Kasong contract sila. Okay? So number 10, so right to contracts. So kanang tanan tao pwede siya mosulod og kontrata. Pero dapat wala kay balaod nga himuon nga makapa wala og bisa sa kontrata. So kamo, for example, this is another example. Ma-discover ka sa talent manager sa Viva Max. Example naman. Autog na po. So, upon signing the contract, it is your right. Walay pwede nga mag-vote sa imo nga pugson ka nga mo pirma ka or kanang dili mo pirma. Okay, it's your right man. To enter in. So pwede ko ba na nag-sign ako sa contract? Ay wala pa ko nag-sign pero naa kay murag gusto equal pa ba nga? Pwede. Dapat dili equal. Ipausap. Ana. Kay halimbawa sa kanabit taong sa mga artista sa Viva Max, naman sila ay kontrata. Under the contract, nanay mga do's and don'ts. Mga bawal ba? Kaya na may uban, depende man sa artista. May uban nga, okay na siya, magbububo siya diha, pero bawal gid siya hawiran. Nana. Bawal hawiran ba? Example, na sex scene, nana. Unya, dili siya gusto nga hawiran yung tutoy, or samot na diri, sa ubos. So, it's your right. Mag-sign na guro. In the movie siguro, it looks like you're enjoying, pero nakay right man gyud to protect yourself. Sir, pwede ba guys lang mag-ask if ever na inalabag na oh, kanang Ay nani, kung mukaso ka, maundang imong project. Kung maundang imong project, wala kay kwarta. So mo na nga, pwede naman. Actually, pwede naman ka mukaso. Pero you have to consider nga, kung mukaso ko, per contract. Kada contract, nara siya specific nga rate. For example, kani nga salida 100,000, kani nga salida 200,000, kani 500,000, kani 1 million. Depende po sa imuhang value. Oh. Sabi niya siya. Depende sa imong value kay kung ikaw sikat na kay ka, wapa kay ka. si Katrina. So, siyempre mas dako-dako naka-grade. Sila ma'am, ay sir, sila ang Si Angelicang. Silakan na. Or si AJ Rabal. So, kato sila, medyo sikat naman sila, so taas-taas na sila grade. Ako naman itong sinigil sa sir, Depende lagi. Kung ikaw, sikat na kay ka, dako na imong grade. Per project man na siya. Ha? So, again ha, it's your right to enter into contracts. Pero, you have to be very careful kay if you sign a contract pero wala nimo gi-follow ang kontrata. So, pwede ka kasuhan. Example, artista na ka. Then, nasa contract dito nga, dapat 5 years. kada adlaw mag-shooting 2 hours, maximum 3 hours. Nya wala na kay tunga-tunga, pwede ka kasuhan. Joey. Pero ma-excuse na dala na Mon, dili. Gagabi ka na nagsakit ka. Wala nga, daghan nga artista nga, tingala ka, sikat,
Kalit ra di kawala. So dagan ang Dito ko si Basig. Barbie Imperial. Okay? Number 11. Nabisi mo fine. Barbie. Number 11. Free access to courts. Free access to courts. Or quasi-judicial bodies. So kung kamo na naamoy conflict, na may problema, natay gitawag og PAO, Public Attorney's Office. Kanang PAO, sila may muhatag og services nimo or legal assistance. Kaya may bayad siya. Wala, free man. Free gani, free access. Pao public. Attorney's Office. Gobyerno rin ako sila. Gobyerno. Muna ka mo, kung kasuhan gani mo, ay mo kahadlok, kay pwede mo muadto sa PAO para nga namoy abogado kung wala mo ikabayad. Nadapit Manila. Diri sa kwan. Balay-balay, tapos Valencia. Lapan natin, lapan. O sila mo abogado nimo. Barang ko kay kabayan. Pero gasulda na nila. Dako na sila sweldo, kay gobyerno man na sila ang kasweldo ana. Kaya ka na magbayad Mga ito sir. ganyan. Adi, Mga 2M. Kaya ka na magbayad. Mga mga private attorney na siya. 530. Lahi ang public attorney, lahi po ng private attorney. Para na, sana ako mag-ispira siya. Wala ra na sila abogado gud. Ang public attorney lang kay gobyerno ang gasweldo. Ang private attorney, kliyente ang gasweldo. Private sir, ayun, nasa makasweldo nila. Magkuhan. No, nay mo kuha sa ila. Mga, kung kanang pag-bilit, binulan. O binulan na, manaay kliyente or wala, nana sila sweldo. Okay, section 12. The right to remain silent and to have competent and independent counsel. So, mo na ni siya to kung ingon kanina nga kung nagani mo accuse sa imuha or mo investigate na mangutana. Example, ikaw gidulan ka sa pulis. Ipangutana ka nga kailan ka ani niya? Amigo mo ani? Igunsa mo ani? You have the right to remain silent. Kung di ka mo tubag, pugson ka niya, pwede nimo siya ignon nga, according to Article 3, Bill of Rights, Section 12, I have the right to remain silent. So, lahi ra gid kung kabalo ka sa balaod. Kay, usahay man good, kita kung under investigation ta, masayop tas tong tubag. So, para nga, dili ka masayop, pwede nga dili na lang ka mo tubag. Gawas kung naana sa hearing. Kaya lisod man po kayo po. Oh, under oath man ka. Muna gitaw na to under oath. Lisod man po kayo witness ka, hindi ka mo istorya. Oh. So, muna siya inyong buhaton ha. Muna yung magpatagag pangutana sa inyo ha. Pangutana naman ka sa mga So kung ang samot na kung kuan ka kanang samot na kung gidakop ka. For example, kanang gibaybas. So, kung naipangutana sa imo ha, you have the right to remain silent. Kung dili ka kaya magbayad sa abogado, pwede ka tagag abogado sa gobyerno. Mo na gitawag nga competent and independent counsel. Ang counsel niya is abogado nga pwede makatabang sa imo ha. So aside from that, a lot of cases, no? O ikaw, gipasanginlan lang ka nga, nakapatay ka. Pwede ka nga, kung dakpon ka, pwede ka, you can remain silent.
Sir, budakan mo ka sir, niya ko kayo lang po. Sir, Pero magsabuhay ko buwag. Oh, budakan sir, budakan niya ka ba? Budakan ka. Budakan sala. Budakan, magkakamadlok dito sir. May mo, nagkamit ko na sala. Dili. Kung inana, pangitaon ng yuga kung nay probable cause. Kanay mo pagdagan nimo kung inana gani nga wala kay sala niya, gidakop ka, ninidagan ka. Kanay mo pagdagan, pwede na siya nga probable cause nga guilty ka. Dili sir, pinaglo ka na sir. O gani nga kung inana ang imong gibuhat, probable cause na siya, mo nadakpon ka. Probable. Pero kung dili ka mudagan, muban lang ka sa presinto. Unya, pangutanon man lang ka dito. Nga, tinuod ba ni, tinuod na ni na. You have the right to remain silent. Pero nang gina-emerge dito, anong nidagan man ka? Balik na yung kaning Bill of Rights, Section 12. Sorry, but... Teacher, what if imong uyab may mga tana sa imo nga tinuod gyud nga nakilain? Magamit ba ni siya? Yes, yes. Oo. Yes, kay mo, you have the right to remain silent. Ang bayan na, ang mga hapit sir. Pero kung ha? Sata? Under investigation na Kuan mo na kung nakaw yan nagingin niya dili ka mo ingon unsa Ganun mga hapit. Di kung mo gani kung maghiring na niya di kami istorya imuhang pambato dito katong PAO, public attorney ba? O from public attorney's office. Abogado sa gobyerno. Siya ra may istorya dito. pero magulong ra ba Sections mo. Ano ito? Uy, mga sulat yung mga kuan ba? Pero kung mapabatunan niya ang awak kay sala, makagawa sa mampuka. Pero dili man pud ka basta-basta dakpon nga walay saktong ebidensya pod or probable cause. Example lo Garby. Example diya, nailawas diya, naghayad, gidunggab. Anya ana nga time kay ikaw may naa diha. Ikaw, kasakitan sir. Mao gani nga kung nay mo duol sa imuha, kunya dakpon ka, you have the right to remain silent. Kung dili ikaw nagpatay. katong Kung ka na lang, tulungan mo sa mga Wala sila mahimo. Sir, kung kami rikon sa babae, huwag may mabuhat. Depende lagi sa probable cause na kita. Do you understand the probable cause, no? Yes, sir. Kana bang they have the reason to believe nga suspect ka. Mo na probable cause. What you did? Nga katuhuan gid kay ikaw nakasala. Niya kung mag-remain silent ka niya, wala ikaw. Hindi ka to biglang tuungan. Pareha gud anang Hindi mo madetect. pareha ra gud anang nasapon ka diha sa pareha gud anang diha sa lodging house lugar. Naguban mo sa imong kabit diha. Oh, grabe ka, kusog kay probable cause nga nag-isbiringhoy mo dito, kailangan mo dito. Diba? Wingon pa lawyer ka nga, marag di man siguro sila gakuan kay na. Guys, meron Mo niya klaro na kayo. So the probable cause is very high. niya may nga nang sir nga nag-study ra. Pero the probable cause is very high gato. Niya dapat Kay nganong diha man lugar gid sa lodging house be. na sila evidence. Alam, aircon. Na sila evidence. Nga pwede man ka nga dito sa McDonald's o basta kay Pwede magkasabutan. basta remember the term probable cause. Ipapa na ng bahay dito ay. Kamu mismo you can tell if there is a high probable cause. Para na imong uyab nimo kung nana siya lain, di ba you can tell nga something's wrong, di ba? Mag-change siya ng attitude towards you. Oh. So that's a probable cause. Pinana gyapon sa tong balaod kung ikaw kriminal ka, you can remain silent. Oh, remain silent ka. Yes. Ambot na ta sa kuan na ni. Isbiringoy. Ando. Kaulo di ka na sir. Number 13.
Basta best nga rin mo, no? Okay, section 13 is right to bail. Kani siya? Are you seeing this? Yes. Right. Okay. Except for cases nga reclusion perpetua. So, ang section 13 class, nagpasabot nga kung ikaw, kriminal ka, pwede ka magbayad. Gawas kung ang imuhang sentensya is reclusion perpetua. Kana di nagi ka pwede magbayad na. Unsa man ang reclusion perpetua, teacher? That is a sentence given to a person who have committed heinous crime. O kana grabe nagi kaayo ka, grabe nagi kay ka kuan nga krimen ba? Pero bitad-tad, sir. Oh. Kanang gisabaw, sir. Dili tanan murder kay Gisabaw nga tao. dili tanan kay na may uban nga example nakapatay tungod kay ang iyang gipatay kabit sa iyang bana o asawa. So depende man na siya sa context. Laylay mag-context good ang pagpatay. Yung kanila ko yung addict, sir. Kapatay, yung hitang yung hitaon. O kana siya. Or nang rape kag bata, reclusion perpetua na. Ang reclusion perpetua grabe na gikayahang krimen nga gibuhat nga lifetime imprisonment na siya. Iyahan yung Sir, what if, sir, baka na ikaw? Isa lang. What if, sir, ba na kayo ilang luwan, sir? Imong asawa, sir, what if? Ngay kapit, sir. Kanya ka nang nanag, ikaw may kasulatan sa barangay, sir. Matawag na mo dito, ana. What if, sir, kung katong iyahang ikabit sa asawa, sir, musulog po si kumpanya, sir. Buwan sila dito, sir. Pwede na, hindi na pati, sir, wala kay kasulatan. Depende sa context. Nanan, may nakamuhan na natin. Depende sa context kay kung ano man siya, it's up to the judge. Ang judge raman ang maka-determine gyud. Ang judge ra kanang gadukdok ba? Pero sa sir, hindi mauwi Asa, let me answer his question. Kung ikaw siguro kung imo gyud gi-set up kay na kay plano nga patyon, that's a different story. Okay, meaning to say, na kay plano nga patyon. Pero kung ang scenario nimo is nasapon lang nimo, dayon pagkasapon nimo suko kay ka, napatay nimo iyang kabit, that's a different story also. Sir, naman sila kisabutan, sir, nga nasa na yung boundary, sir, na dapat katong daw malaki sila, bawal sila makasunod, bawal na sila makasunod ng mga kapwa. So na siya violation na to sa kanang restraining order. Oh, tapos katong kamit, sir, gipatay atong bana atong asawa. Ayun, di ba? Niya sa may hatol sa iya. Ipapriso tong kuan. Ano nang patay? Pwede man siya moaway ato. Pwede man siya moaway ato. Awin na, sir, ni daw. Adaw siya no? Oh, kay Lala mo sila kasulatan sa Oh. barangay, nga bawal yung musulod atong. so di ba ni daw siya? Ato nakapatay. So not all more Anak, kaya na naman sila kasulatan sa barangay. ato lagi akong gi-mention nga pareho to akong Ay, ila mabawi. Buang-buang. Doon sa, wala ay lugar. Next we have Nagkakasuyo. section 14. Hoy, kabalo mo ko sa mga kasuyo. Ano lugar? Meringoy. We have the right to due process of law. Right to due process of law. Nga sa dili pa ka ipapriso, dapat magiging due process. Dili pwede nga diretso na kagpapriso nga walay due process. Okay? Dayon, natay kitawag og habeas corpus. Ang habeas corpus meaning to say you are innocent until proven guilty. So, dapat gyud nga kung wala pa ka na-prove nga guilty, ang pag-treat sa imo is innocent sa gyud. Ano ha? Sir, kung sa'yo, purpose na ng blatter, sir. Record. Ma-record nga mo na nahitabo. Kanay na, sir, pwede na, may palakok, sir. Dili pa. Na may due process. Ay.
wala nagpasabot, ipablatter nimo siya, guilty na siya. Anyone can report any incident. Kung na'y nag-threaten sa imuha, ipablatter nimo siya, dili nagpasabot nga dakpo na din siya. Kuan na og mamatay. O gawas kung mukaso na ka nga siya naggulga sa imong kinabuhi. Then mapamatud-an din nimo with all the evidences na kay mga pwede nimo ipakita nga mga text messages. Di pa nga pwede lang lugar mo usaka sa kuan mo sa mga imong ipakaso di o pablatter na. Pablatter sa ka. Barangay sa kani una. Barangay din pag moingon ng barangay nga diretso na ta sa pulis ani. So pero moingon ng barangay nga ayaw sa katus pulis diri sa ta. Depende sa barangay. Depende po sa sitwasyon sa ba? O depende po sa sitwasyon. Ang kagawad mismo kabalo na sila nga makaya ba nila or dili. Pero kana mga libak-libak lang, husay-husay lang or subagay-subagay lang. Okay ra na pero nanay mga involved nga mga firearms dili na nila masitod. I'm just trying to simplify each section ha. 14. Section 15. Okay. The privilege of habeas corpus. So muna ni unsa kay itong habeas corpus kung gingon? You're not proven Innocent until proven guilty. Right to be innocent until proven guilty. Unsa tong habeas corpus? right to be innocent until proven guilty. So kung ikaw pasanginlan ka sa imong classmate or pasanginlan ka sa imong uyab nga nakailain, pwede naman siya ignon nga according to Article 3 Bill of Rights, Section 15, we have the right or the privilege of the writ of habeas corpus. Meaning to say, as long as you cannot prove that I am guilty, I am innocent of your accusations. Ingon ang vice sir. Dapat sir, According to Article 3 of the Bill of Rights of the 1987 Constitution. 87 Constitution. Masulat kay dapat ang mga ano. Pero bisag asa ka, wala gyud pwede wala gyud pwede ka pasanginlan pero dili pwede nga mahimo ka nga mapriso ka without proving that you are guilty. According to Article 69, Hindi, 69. Bill of Rights, 69 na. 1972. Okay. Number 16 is right to speedy disposition of cases. So kani siya nga right class is sa mga Sakyanan. dili. Ah. Right ni siya sa kanang mga accused or suspects nga dapat ilang kaso paspas. Pero di mo gid nga paspas kay kaso abot. Dili kayo paspas ang kaso diri sa tuwa magud. Siguro mas arang-arang karon pero kung tanan nga mga accused kanang pasanginlan ba or suspect ilan ang katungod nga paspas ang kaso nila nga ma-resolve kung guilty ba sila or dili. Dayon, section 17 is no person shall be compelled to be a witness against himself. So meaning to say class, dili pwede nga ang imuhang statement, it's your right not to say anything against yourself. No? For example, kung under investigation ka or under hearing, imo na katungod nga dili ka mo angkon sa imong sala. Sa ikaw na sala sir. Oh, wala na siya. Kabuot ka eh. Ikaw na lang pag-management. Kaya Kasi nito, checkbook sir, wala si bagong dito. Hindi makasumbago na sa court. against na siya sa right.
Kana mamugos nga may istorya ka. Gusto sa pulis ba? Bago ko yun. Pugson lugar ka nga istorya nga angkon na lagi simong sala. Pwede na kamangko siya rin. Pwede, prison. Pwede nimo siya dili. Ano, ginapugos ko niya rin sa sala. Buban. Unsa man yung pugusan? Nagpugos sila sa bahay. Mangko na sila. Ilang sala. That's illegal. Choron, sir. That's illegal. Pero it doesn't mean nga illegal siya. Dili siya pwede. Nga kanang may tabo. Kaya naman kaya pwede na nagit. Sometimes ako ba mga criminal sir, kaya sa mga tubalog, lumutag kayo, nanay mga. Lagi. Pero illegal na siya. Wala na siya diresto. Sa una namin. Pero di ba sir, kung magwan ka na kay dapat, for example, kanang tinatago na nga, di pa ingato ka. Di ba, kailangan pag nga evidence, hindi ingato ka. Digdigyan sa kakakot. Inana no? So, remember ha, pwede gyud mo balibad mo kung pugson mo nga ipaangkon sa inyong sala. Klaro? So kung naay mamugos sa inyo nga moangkon mo sa inyong sala, pwede ninyo sila ingon nga according to section 17 of the Article 3 Bill of Rights, no person shall be compelled to be a witness against himself. Una nga di gyud kumangkon. Gawas mo nasapon na ka. Okay, pareha to ang ingon kanina nga nana mo sa lodging house doon, niya nagubo na mo tanan. Nya mingon lawyer ka nga, Exercise. wala ko diri. Ano lawyer ka? Exercise siya nituan. Exercise. Okay, section 18. No person. This is political freedom. Section 18, political freedom. Meaning to say that we are free to our political beliefs and aspirations. Nga dili ta pwede nga prisuhon because of that. Number 19 is right against degrading or inhuman punishment. So, ang kada tao na siya katungod nga kung makasala siya, dapat nga according lang po sa degree siyang sala. Dili pwede nga nangawat lang kag mangga niya lifetime imprisonment na. Dili na siya pwede. O nangawat lang kag lubi, gipabayad na kag 1 million. Dili siya pwede. Dami na, huwag ka magbuto. Dili siya pwede kay naman tayo gitawag og level of or degrees. Sa gobyerno, magbuto pinay babae. Ang judge. Ang judge. Ang judge. Bisan pag mingon ka nga ikaw tagiya nga ako grabe akong tanom ana daghan kayo nya. Presyuhan nimo 1 million. Kung mingon ang judge nga sige ikaw ang bayran ibayad nimo siya kay 1,000 pesos ra. Wa kay mahimo kay siya may judge. Kung ikaw gidaot imong dungog, giignan ka nga burikat ana. Nya naulawan ka. Nya mingon din ang judge nga sige katong nagingon ana sa imo yang ibayad 5,000. Bisan pag mo demand kag 10,000, 5,000 lagi ihatag sa inyo. Kaya, briefing mo na ang goods, no? Bribery po ang kaso nimo ana. Ano man imo magibayaran ang government employee. Pero Wag mo rin judge kung may anak ko sa pero Wa ko ta kabalog kung wala ba gyud. Kasi naagro ko, sir, wa? Depende gyud. sir, pero ang government ang Sir, briefing But na clearly, mana din si Marcos na I love section right to me. Okay. O kani siya, no person shall be imprisoned for debt or non-payment. So walay mapriso sa utang. Okay. Tama raw na barangay sir ba kailangan. Walay mapriso sa utang, pero kung ikaw pagsugod pa lang nimo pangutang nangilad na ka, alay na po ng istorya. Scam na sir, scam. Kuha na siya kanang scammer. so tawag ka na
Sir, man, hindi pa rin scammer. Okay, 21. So, no person shall be twice put in jeopardy of punishment. Jeopardy of punishment meaning to say kanang isa ra imong sala pero kaduha ka gi-punished. Dili pwede. Isa ka sala, isa ka sentensya. Ana na siya. Kung nakapatay ka kaisa ra po ka sentensyahan og example 10 years, 20 years, ana ra. Dili pwede nga ma-times to. Sir, nalagyan ka napatay, sir, mo na ginong na lifetime. Serial killer na siya. Sir, hindi na makagawas. Depende kung mapamatud-an nga daghan gid siyang napatay. Mo to gitaw og reclusion perpetua na yung sentensya. Sir, sa mamatay, sir. Oh. Mga upat, reguro ang pat yung sir. Murderer. Okay. Section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. So may pasabutan ng ex post facto. Dili pwede nga ang sala na humana aya paghimuan o balaod. Example. Sir, nagi na ikabinuang diya, sir, kay? Sir, kasi gusto yung makapatay ng isa, sir. Isa lang. Ayan. 14 years na. For example, sa 2020, sa year 2020, nakahimo ka og sala nga nakagibuhat. Ang imong gibuhat kay Kwan kanang nag-post ka sa Facebook, gidawat nimo ang tao. Na wala siya klaro, di siya maayo nga tao, kriminal siya. Bisag wala gud to nimo na sure kung tinuod ba or dili. Unya pagka 2021 aya pa din himo ng balaod, dito siya pwede. So the same as saying kasagaran ni siya kuha ni siya kanang sa mga bayronon or taxes. Nga for example, kanang ang tax kay dapat 1 million. Unya wa ka kabayad atong 2020. Aya pa din siya gihimo nga balaod nga pagka 2021 na. So ipabayad din ka kay nanay balaod, dili pwede. Basta ex post facto to. Okay, duties and obligation of Filipino citizens to be loyal to the republic, to defend na siya, to defend the state. So kung loyal ka dapat sana all Ako na, sir. Naway ko diha na. to defend the state. So muna nga dapat atong proteksyonan atong state. Dayon to contribute to the development and welfare of the state. So this is where we come in. So kanang mong ginabuhat nga nagtudlo mi balag wa kay may paminawa usahay. So this is our contribution to the development and welfare of the state, especially the young. So muna nga para sa kuha to help contribute in the knowledge of my students, by all means I find ways, no, to teach you. Una nga na ako'y mga strategies like creating video lessons so that makapaminaw gyapon mo sa discussion. Bahalag dili ninyo ginabyo. But at least I did my part, di ba? I did my best. But I think my best wasn't good enough. Because here we are back when we were before. Mas laka gets. I don't know. Then
To uphold the Constitution and obey the laws. So, isa sa tong duties is uphold the Constitution. Kung sa kayo sa Constitution, mga ito sundon. And obey the laws. Kung sa mga balaod. Then to cooperate with duly na siya. Duly constituted authorities. So kung na mga authorities, pare sa mga authorities man in terms of education, you have to cooperate sa mga. So that's your obligation, your duties as Filipino citizen. Nga, you obey as authorities. Kami. Obey sa mga pulis, sa mga kapitan, kagawad, mga mayor. If you disobey, then the problem comes in. Then, always remember this class, doesn't mean nga kung underage ka, dili ka pwede mapriso. If you committed a crime while you are still underage, you will be sent to the home for the juvenile delinquent. Bahay ampunan ba? Ito kay butang. Paretong na ng rape sa girip, tulo sila ka lalaki, girip nila ang isa ka babae. Ang nag-rape kay 14, 15 o 13 siguro. Ang babae kay 14 years old. Tuloy po kayo itong anak sa kagawa dito sa mga sir, ay nalakutan sir. Kanang kulang-kulang siya sir, nagi lubot sa mga dito. Diba? Anak, pulis kagawan sir. Lalaki? Oh. O pwede siya magkasong rape ato. Taga-dere, madalas bilang nag-rape ato, nag-graduate ta. So pareha to kato ng rape. So ang gibuhat sa ila, gibutan sila sa bahay ampunan sa DSWD. Ilang dinamot dito sa Pag malegal age na, dito na din magsugod og hearing. I-hearing dayon nga pangutanong siya sa judge or sa abogado sa kontra. Kabalo ba ka nga dili maayo ni gibuhat? Pag mayroon siya nga wa siya kabalo, so isa na sa basihan sa judge kung guilty ba siya or dili. Isa po na sa basihan sa judge. So muna nga imanlaan niyo. Okay then, number 6 is to exercise rights responsibly and with due regard for the rights of others. So, number 6 is exercise rights responsibly with regards to the rights of others also. Nga dili nagpasabot nga nakay right to expression, kapataka ra po kag istorya. Nga imo na pong kalimtan nga napoy rights ang uban. Kana right to expression kada na matagusan na sa tuwa, dili na siya ingon nga para lang sa isa ka tawo. So, right to security. Dili man magpasabot nga nakay right to security, dili lang pud mo ipatanaw imong bag. Halimbawa, diha ka mosulod ka sa Robinsons, sikapon man ginang bag kay private property man ang Robinsons. So ikaw may nisulod sa private property. So dapat imong isuspend imong right to security kay imong gisudlan private pud na siya. Napo sila ilang right to security. Napa lang kay dala nga tae diha nya imong ilabay sa third floor. Baklay sa dalan siya. Nga? Ihulog din ang dito sa Oh. stage. Dala kag tae kay butang mo si Lupin. Ato ka third floor. Pagtanaw din nimo nga dagan na kay tao imo ring gilabay dito. Dagan na ka, di ba? So kana siya, it's their right to be secure. Remember the term example. I always say in my discussion example ra ha. But
Again, for example, kato siya, violation to siya against the right of others. Katong ina to. Na, oy. Public disturbance. Okay. Next duties is to engage in gainful work. So it's your right to engage in gainful work. It's your right to have a job. It's your right to choose your job. Nga dapat po gyud nga kada Pilipino na trabaho. Ay magsugot nga tama na mo for first class. Kabikutan kasi mo meron sa inyo. Busing tulpan. Kung magbuti mo parents, dili, pwede man ka mo kaso pero sagpaon ka sa judge. Kaya ingnon magpagrabe ka baga ni mong nahong, ikaw pa gipa-eskwela, ikaw pa yung reklamo. Lain na sa kita sir, kaya sa mama ni mo na, dili ka tagalog allowance kaya pakasunod lang. Sir. Depende man sa judge. Sir. Depende po sa konstitusyon. Pamilya, sir. Lain na Sa? Okay, so again ha, right? Suffrage is right to vote. Do you have questions? Sir,